Magandang gabi mga kapatid. Once again, this is Erwin Abangan, one of the trainers here in IMG. Kadalasang question ang natatanggap ko kung paano ba mag-upload ng deposit slip yung bayad sa Kaiser. So, unang gagawin ninyo, punta kayo sa Google, tapos pag-type yung kiosk 2. Ayan. So, lalabas dyan yung kiosk 2. Basically, nandyan sa pinakauna yan. I-click mo siya. Alright? So, ito yung makikita ninyo na page. Sa taas, may nakalagay na login here. So, i-click mo yung login here. Basically, maghanap siya ng username at password. Since sa akin ay naka-automatic na dito, kaya nakikita ko na yung username at saka naka-login na yung password. But for those of you hindi naka-automatic sa inyong laptop, kailangan mong ilagay yan yung IMG code mo, pati yung password. So, kung hindi mo alam yung username at password, kindly email support@img-corp.com. Or you can check your email, yung bagong member ka ng IMG, i-check mo yung pinakaunang email, nandun binigay nila yung username pati password mo. Okay, now, let's assume you have the password already and username. You go to login. Okay. Pag nakapasok ka na, marami kang makikita na mga tabs. Nandiyan yung IMG membership, new businesses, subsequent payments, and other payments. So let's just focus for the meantime dito sa subsequent payments. Let's go to SubPay Kaiser. Kung investment naman ang i-add mo, dito ka sa additional investments. Diyan mo i-upload yung deposit slip, pati yung form, additional form. Pero kung naka-online registration ka naman sa BPI, sa Soldivo, hindi mo na kailangan i-upload dito. Alright? So, dito tayo sa Kaiser, SubPay Kaiser. Tapos, pagpasok mo dito, may nakalagay dyan na blue, nakalagay na search. I-click mo yung search. Tapos, kung hindi mo memorize yung policy number mo, I'm sure memorize mo naman yung pangalan mo. Halimbawa, sino ba? Kanino bang pangalan ng isasambal ko? Ako na lang. Okay, Abangan. Tapos, tapos first name mo, Erwin. Dalawa siyang pangalan ko. Ayan. Erwin, saan ako? Yan. Tapos i-click mo siya ngayon. Pag lumabas yung pangalan mo, i-click mo siya. Tapos i-click mo ulit yung search. Alright? So, lalabas ngayon kung pang ilang installment na ang babayaran mo. Alright? Lalabas dyan yung amount na babayaran mo. Klaro? Tapos, may nakalagay dyan na policy fee at saka other fees. Ang policy fee, binabayaran mo lang siya ng 500 yearly. Okay? So, kung nakapagbayad ka na ng 500, huwag mo na lalagyan ng policy fee. Okay? So, 0 lang ilagay mo sa other fees, 0. Except kung nag-reinstate ka. Pag nag-reinstate, ibig sabihin na lapse yung policy mo, nagbabayad ka ng additional 300. So, pag nilagay mo dyan sa other fees, ang ilalagay mo policy fee ay yung other fees 300. Pero pag wala ka na ibang binayaran, premium lang, 0 lang. Okay, tapos click yung next. Tapos, lagay mo ulit, first name, Erwin. Tapos, last name, Bangan. Tapos, email, imgmembers@gmail.com. Ayan. So, tapos, after mong i-fill out yan, punta ka dito sa remittance bank deposit. Kung dineposit mo siya sa bank, click mo yan. Hihingiin niya ngayon yung information. Other personal information. I-confirm niya muna magkano yung babayaran mo. So, yan. Nandyan. Ang binabayaran ko dati, 2286. Pero tapos na ako sa pagbabayad. Ito, sample lang ito. Tapos lagyan mo yung address. Halimbawa, Angeles. Kahit hindi naman complete it doesn't matter. Okay na address. Okay lang. Tapos, zip code. Anong zip code? 2,000, halimbawa. Tapos, i-click mo yung bank. Hindi mag-move forward to pag hindi mo kiniklik yung bilog. Tapos, lagay mo yung number mo, 0916-443-4739. So, that's my number. Tapos, next step. Pag-click mo ng next step, hanapin niya, tatanungin niya saan kang bangko nag-deposit. So, please choose. Saan ba? Halimbawa, BPI. Okay, select. Okay. Pag select mo, scroll down, may makita kang blue. So kung tapos ka na nagbayad, i-click mo yung blue.
Yung click here to send proof of payment. After mo i-click yung blue, okay, lagay mo yung bank name ulit, BPI, kailan yung date, halimbawa June 1, tapos ano yung time, nandun yung time sa deposit slip. Halimbawa, 03/16/56. So, ganyan. Alas 3, this is size 56. 56 seconds. Alright? Now, yan yung babayaran ko. Click yung file or select the file. Siguraduhin mo yung file mo, yung deposit slip, nandyan na sa computer o sa cellphone mo. Kasi hahanapin mo ngayon para ma-upload. Alright? So, ayan. So, click ko lang, halimbawa, ayan, upload. I-upload ko yan. Tapos, ang tawag nito. Ayan. So, pag nag-upload na, na-select mo yung file, na-upload na siya, double check the information, the amount, the time, and the date of your deposit slip. Make sure to take note of the reference number yan sa taas. Kasi in case magsabi ang Kaiser, hindi namin natanggap yung payment mo, ito yung sabihin mo sa kanila na reference number na na-upload mo yung payment. Siguraduhin mo rin na masubmit mo siya. Hindi ko isa-submit ito kasi sample lang ito. Pag i-click ko yung submit, ang matatanggap mo na na message sa last part, merong thumbs up. Tapos nakalagay doon, your payment will be processed in the next 2 to 4 days. It will be verified. So, make sure na lalabas yung thumbs up. Kung hindi lalabas yung thumbs up, ibig sabihin hindi okay yung upload mo. Okay, ulitin ko ha. Siguraduhin mo makuha mo yung reference number para in case may mga likra mo, matitrace nila agad yung iyong payment. Alright, so that's all for a very short training how to upload your Kaiser payment. Okay, thank you so much. For more information, you can contact me sa Facebook or sa aking mobile phone. Thank you so much. Bye-bye.